Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel. Pangalawa o pangatlong reaction video na natin ito mga kaibigan, mga kalingap. At ang pag-uusapan natin mga kaibigan ay about dito kay Dr. Love and Kapudi mga kaibigan. Kasi marami pa rin namang nagtatanong sa atin kung ano na ang status mga kaibigan. At meron pa rin tayong ipapakita sa inyo na mukhang totoo yung sinasabi ni Dr. Love mga kaibigan na malapit ng manalo. No, mga kaibigan, hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin nito mga kaibigan. At yan ang ating tatalakayin for today mga kaibigan, mga kalinga. Pero bago yan, shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Mega love shoutout sa inyo. Di sa Bicolan na Ate Bicol Considerate and Mamistika Yons. Ganon din po sa ating mga Karipa partner, sa lahat mga reactor, hindi ko na kayo maisa-isa. Sana po suportahan po natin ang kanilang YouTube channel. At ganoon din po sa Gingging Vlog mga kaibigan 1991. Hindi pala nakita. Yan. Pakisuportahan po mga kaibigan, mga kalingap. So, ito na mga kaibigan, dumako na nga tayo sa ating pag-uusapan about dito kay Kapudi at Dr. Love mga kaibigan. Kasi ang daming nagsasabi sa atin na bakit hindi natin na-aksyonan, bakit wala tayong ginagawa mga kaibigan. Ito lang po yung masasabi ko about sa inyo mga kaibigan. Ako po kanina tanghali ay pumunta doon kay Dr. Love mga kaibigan. Pumunta ako kay na Dr. Love para malaman ko kung ano na ba ang status at hinihingi ko rin yung katahimikan para dito sa community ng EDC mga kaibigan, mga kalingap. Pero nag-usap kami ng matagal mga kaibigan. Medyo matagal-tagal na pag-uusap namin. At sinabi nga dyan ni Dr. Love mga kaibigan na malapit nang manalo ang mga one-sided mga kaibigan. Kaya sana pagbigyan mo ako. Anong ibig sabihin mo Dr. Love? Meron pa akong gustong gawin dahil nanalo na or malapit nang mananalo yung mga one-sided di umano. Yan po ang sinabi sa atin ni Dr. Love. Kaya sabi ko nga, tayo lumalapit na walang interview at kumukonekte sa kanila para ayusin ang lahat. Pero dito, mga kaibigan, mga kalingap, ay nag-request din si Dr. Love sa mga bagay na nais natin. Kasi, ang sabi niya ron, mula December at hanggang ngayon ay patuloy siyang binabakbakan ni Kapudi mga kaibigan at ito na raw yung panahon para siya ay magsalita at lumaban at ipaglaban niya si Biancy mga kaibigan, mga kalingap. Ako naman, sabi ko, kung ano man yung iyong pinaghahawakan at kung ano man yung inaguhugutan mo na yan at kung talagang gusto mo at alam mo yung mga pangyayari niyan ay ikaw kasi nasa malayang pananalita naman tayo nasa malaya naman tayo na community na kahit na ay kaya mong ipaglaban lalo na kung ikaw ay may katibayan. Sabi ko, ikaw ang bahala kung yan talaga yung balak mo mga kaibigan. At sabi ko nga, kasi inaayos natin ito kasi nga sabi ko nga sa inyo, vlogger si Kapudi, vlogger si Dr. Love. Ang tanong natin dyan mga kaibigan ay sino yung maapektuhan. Ibig sabihin ko, yung mga walang channel ang apektado dito. Hindi apektado si Kapudi, hindi maapektado si Dr. Love. Kasi pareha silang may content mga kaibigan habang sila ay nagtatalo. Di ba? Tama ako mali. At ang nagsasacrifice dito, yung talagang sumusuporta sa EDC mga kaibigan. Totoo. Yan po yung mga sumusuporta sa EDC na walang mga channel. Hindi natin iniisip yung dalawa na yan kasi magbakbakan man sila buong taon, magbakbakan man sila sa lahat ng oras, ay walang sa kanila kasi may mga YouTube channel yan mga kaibigan. At ito nga mga alas 2, alas 3 basta mga ganyang oras ay nag-live nga si Kapudi mga kaibigan at marami rin ibinato kay Dr. Love na about doon sa
sa mga sponsor, about doon sa mga dalawang babae na nagsesend ng picture doon sa mga sponsor. Malalim yung pinaghuhugutan ni Kapudi, mga kaibigan, mga kalingap, sa mga bagay na ito. Kasi may nalalaman siya about kay Dr. Love, about sa sponsor, bago meron pang dalawang babae na malapit kay Dr. Love na sila mismo yung nagsesend doon sa mga na nasa abroad o mga sponsor na nakonektado sa EDC, mga kaibigan. Ay matagal na natin, mga kaibigan, hinahanap yan, or matagal na nating inaalam kung sino ba talaga ang gumagawa ng bagay na yan dito sa loob ng Kalingap, mga kaibigan. At ito na yung panahon, mga kaibigan, mga kalingap, na malaman natin kung sino yung tao na yon, na sana ay pangalanan ni Kapudi kasi malalim yung kanyang sinasabi. Totally, hindi naman pumayag si Dr. Love na magkaayos muna sila ngayong panahon. Kasi may gusto pa rin siyang ipaglaban at may gusto pa siyang ibuko o ibuwag. O edi, sabi ko, turn ni Kapudi para patunayan na totoo yung kanyang sinasabi doon sa kanyang live streaming. Patunayan niya kung anong nalalaman niya about kay Dr. Love at Credsin doon sa mga sponsor, mga kaibigan, na sinasabi niya dyan. Ngayon, dalawa yun yung sponsor, dalawa sila na Redsin, at yung dalawang babae, mga kaibigan, mga kalingap, na nagsisend ng picture or clip video di umano sa mga sponsor. Yan po ay hihintayin natin kay Kapudi, mga kaibigan, kasi matagal na nating iniintay o hinahanap yan. Bakit ngayon lang inilabas si Kapudi? May alam pala siya dyan. More than how many months na nating hinahanap kung sino yung nandito sa loob ng Kalingap, mga kaibigan, na nagsesend ng video doon sa mga sponsor. Ito nga ay nasabi nga dati ay Gcash ba yun? Gcash, alam ko Gcash ito dati, di ba? So sa live ni Kapudi kanina, ibinulgar niya yon. So ito na yung pagkakataon para malaman natin ang katotohanan, kung may katotohanan. At yan, kung manonood ka man, Kapudi, dito sa aking content na to, ay ilabas mo, kasi medyo big allegation yan. Kahit nga si Kuya Mel ay nagsabi dyan na dapat ilabas ni Kapudi yung mga bagay na yan, at matagal na rin hinahanap yan sa Kalingap kung sino ba talaga yung taong nagsesend ng picture or ng clip video kahit hindi patapos yung vlog ni Kalingap Rab, or hindi pa lumalabas sa social media ni Kalingap Rab, ay nakalabas na doon sa mga sponsor na nasa abroad. So matagal na po nating hinahanap yan, at kung ito na ang kalutasan para malaman natin yung katotohanan ay sa pananalita ni Kapudi, ay iintayin po natin yan, mga kaibigan, mga kalingap. Kaya sabi ko nga doon sa mga nagme-message sa atin, sige lang, kapag nailabas na nila yung kanilang mga galit at kung ano ba talaga yung kanilang pinaglalaban, ay okay na. Kasi ayaw pa nung isang tumigil, ayaw pa nung isa, kasi may nangyari na, mga kaibigan. Kasi sabi nga ni Dr. Love, may gusto ng sumuko, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, may ipapakita ko sa inyo na isang my day, mga kaibigan. My day po ng Mama ni Beyonce. Ako po, kaya sinama ko na rin ito sa aking reaction video. Ay ito na ba yung sinasabi ni Dr. Love na malapit nang manalo, yung sinasabi niyang mga one-sided, So, ang daming nag-aaway-away dyan sa mga one-sided na yan, pero hindi tayo naniniwala kung
ano ba ang katotohanan sa mga one-sided na yan mga kaibigan, ano? At ito, marahil makikita ninyo yung aking ilalagay dyan na ang sabi, sa wakas, sumuko na ang bida. Kaya masaya na ang bida-bida. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kalingap, masakit mang isipin, may sumuko na. Ibig sabihin, ito na ba yung katotohanan o ito na ba yung sinasabi na ni Dr. Lab na malapit ng sumuko? Ito yung mga tanong ko mga kaibigan na hindi pa natin makukuha ng conclusion or kung ano pa man dahil mahiwaga yung may day na to mga kaibigan. Mahiwaga to kasi sumuko na yung bida. Ibig sabihin masaya na yung bida-bida. So sino po yung bida-bida mga kaibigan, mga kalingap? No, sino yung naging bida-bida dito sa EDC kaya sumuko na yung bida? Ay sino nga ba ang bida mga kaibigan, mga kalingap dito sa EDC? No? At sino ang kontrabida? So alam ko kung sino ang bida, si Kalingap Edo and Beyonce. Pero ang kontrabida at ang bida-bida ay marami. Marami dumano, sabi ni Dr. Lab, marami ang bida-bida. Marami raw ang Jollibee. Bida ang saya. So, ngayon, abang-abang ito mga kaibigan kasi mismong sa bunganga ito ni Dr. Lab na sinasabi na huwag kayong mag-alala. Malapit na kayong manalo. Yung mga one-sided sa inyo na gusto nyong paghiwalayin si Beyonce. So dito sa may day ng mama ni Beyonce ay medyo hindi natin ma-explain pero doon sa sinasabing sumuko na yung bida, ibig sabihin sumuko na ang ating dalaga mga kaibigan. So dito hindi naman natin, wala tayong sanang anuhin mga kaibigan, wala tayong husgahan, wala tayong ibas dito sa mga post na ito at sa mga na ito. Kasi opinion is opinion mga kaibigan. Ba? Opinion nila yon. Igalang natin kung ano yung naging decision, igalang natin kung ano pa man yung kahihinatnan ng sirging ito at kung ano ba talaga yung patutunguhan. Kasi medyo matagal-tagal na mga kaibigan na talagang nag-ingay ang EDC, hindi lang ang 1 week o hindi lang ang 2 weeks at talagang more than month na nagkakaroon ng usapin about dito sa EDC mga kaibigan. No, maraming bida-bida, maraming kontrabida at maraming iwan mga kaibigan, mga kalingap. Pero harinawa mga kaibigan, mga kalingap, itong may day na to ng mama ni Beyonce ay may magandang resulta, hindi dun sa iniisip natin, at sana ay ito yung way na wag sana ito yung ibig sabihin ko, wag sana ito yung punto na sinasabi ni Dr. Love na nanalo na yung mga gustong paghiwalayin ang EDC, no? At sumuko na yung bida. Sana wag ito mga kaibigan. At kayo na ang bahala mga kaibigan, mga kalingap, kung ano ang masasabi ninyo diyan sa comment ni Mama ni Beyonce. Pero ang request ko mga kaibigan, mga kalingap, respect. Mas mahalaga pa rin yung respeto, mahalaga pa rin kung ano yung mga desisyon, at sana no bashing. At alamin natin kung sino ang bida-bida, si Dr. Love ba, si Kapudi ba, or kung sino pa ang mga nasa loob ng EDC community na naging bida-bida at naging pabida-bida mga kaibigan. Kasi yun ang mahalaga. Yung bida alam na natin, pero yung bida-bida ay inaalam natin yan mga kaibigan. Mahirap kasing manghusga kung sino yung bida-bida at kung sino yung kontrabida. Kaya
abangan natin mga kaibigan kung ano ba talaga yung patutunguhan nitong mga bagay na ito. Kaya I see you again mga kaibigan, mga kalingap. Thank you and God bless, and waiting ko sa inyo mga kaibigan kung ano yung inyong masasuggest diyan sa usapin na ito. Maraming salamat and God bless at lahat. Bye bye.